Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning mga ka-TMSL, mga kapatid ko kay Kristo na laging sumusubaybay sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ngayong umaga, ang ating devotion ay sa Book of Deuteronomy chapter 19 verses 11 to 13. And the title is, What to do with the guilty who seeks protection in the city of refuge? Your eye shall not pity on him. Manalangin po muna tayo. Mahal naming Ama, sinabi niyo po na huwag naming kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan namin araw at gabi upang matupad namin ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang aming pamumuhay. Salamat po sa umagang ito dahil kasama ko ang aking mga kapatid na magbubulay ng inyong salita. Samahan niyo po kami, Ama. Be in our midst, Lord Jesus, and Holy Spirit, teach us and guide us in Jesus' name. Amen. Let us read verse 11. But if anyone hates his neighbor, lies in wait for him, rises against him, and strikes him mortally, so that he dies, and flees to one of these cities, verse 12, then the elders of his city shall send and bring him from there, and deliver him over to the land of the avenger of blood, that he may die. Verse 13, your eye shall not pity him, but you shall put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with you. Ang lungsod ng kanlungan or city of refuge ay hindi kailanman nilayon upang protektahan ang isang tao na tunay na nagkasala ng pagpatay. Ang lungsod ng kanlungan ay para sa proteksyon ng taong nakapatay ng iba nang hindi sinasadya o sa pagtatanggol sa sarili. Madaling maisip na ang isang tunay na nagkasala ng pagpatay ay maghahangad ng proteksyon sa lungsod ng kanlungan. Kaya sa tuwing may lalapit sa lungsod ng kanlungan upang humingi ng proteksyon, ang mga matatanda ng lungsod ay kailangang husgahan ang kanyang kaso at tukuyin kung siya ba ay karapat-dapat sa proteksyon. Kung matapos ang pagsisiyasat sa kanyang paglilitis at natukoy na siya ay tunay na nagkasala ng pagpatay, siya ay ibibigay sa kamay ng avenger of blood o tagapaghiganti ng dugo upang siya ay mamatay. Ang tagapaghiganti ng dugo ay tumutukoy sa isang kamag-anak ng taong pinatay na may tungkuling ipaghiganti ang dugo ng taong nasawi. Sa kultura ng Israel sa panahon ng Lumang Tipan, may karapatan ang tagapaghiganti ng dugo na habulin at patayin ang taong nakapatay, lalo na kung ito'y sadyang ginawa. Ang kahulugan nito ay nag-uugnay sa idea ng katarungan at pagpaparusa sa kasalanan ng pagpatay. Ang layunin nito ay tiyaking mapanagot ang nagkasala at maibalik ang hustisya. Napakabigat ng kasalanan ng pagpatay. Kaya't ang parusa nito ay ipinatutupad ng walang awa at habag. Ang dahilan ay dahil ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 9 verses 5 and 6. Ang Biblia ay gumagamit ng larawan ng lungsod ng kanlungan upang ipakita ang kanlungan na natatagpuan ng mananampalataya sa Diyos sa iba't ibang pagkakataon. Sa Awit 46 verse 1 ang sabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mahigit sa 15 beses binabanggit sa mga awit na ang Diyos ang ating kanlungan. Sa Hebreo chapter 6 verse 18 ang sabi, sa pamamagitan ng dalawang di mababagong bagay na imposibleng magsinungaling ang Diyos, magkakaroon tayo ng matibay na kaaliwan na patungo sa kanlungan upang kapitan ang pag-asa na inilagay sa ating harapan. Maraming pagkakapareho sa pagitan ng tinatawag na lungsod ng kanlungan sa Israel at sa kanlungan na tatagpuan ng mananampalataya kay Hesukristo. Ngunit ito ang malaking pagkakaiba. Ang mga lungsod ng kanlungan ay para lamang sa mga inosente. Ngunit ang mga nagkasala ay makatatagpo ng kanlungan sa Panginoong Jesus. Tayo ay manalangin. Ama, salamat sa pagmamalasakit mo at pagpapahalaga sa buhay namin bilang tao.
At kung kayo ay nagpapahalaga sa buhay namin, marapat lamang na pahalagahan din namin hindi lamang ang buhay namin, kundi ang buhay din ng iba. Sinabi mo na ibigan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Tulungan mo po kami, Ama, na gawin at ipamuhay ito sa pamamagitan ng pag-ibig mo na inilagay mo sa aming puso, sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Tandaan po natin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Bukas po muli, TMSL, same time. Salamat po sa mga mag-share ng videong ito sa iba. Ito ang inyong kapatid, Rev Carmen, na nagsasabing hanggang sa muli. God bless everyone.